Ang mensahe sa pulong sa Ginoo, magahisgot kita, yan ang ginatawag, life is a temporary assignment, part 2. Putangan na to o part 2, kaya waman nato ni matiwas atong Sunday. Para sa mga nakasunod ni ini, ang ato ang gihisgutan la Sunday, nagahisgot kita sa kamatuoran may tungod sa kamatayon o sa kinabuhi. Now, ikaduha, ako ang ipaambit diha kaninyo, kining ginatawag, our identity is in eternity and our homeland is heaven. Tungod kay kita mga ambasador man dinhiya sa kalibutan, ang atuang tinuod nga identity, ang atuang tinuod na marka, mao gayod ang kinabuhing walay katapusan ug ang pagpuyo didto sa atuang Pinoy-anan didto sa langit. Kung ang usa ka Filipino itudlo siya sa Pangulo o sa Presidente sa Pilipinas na mahimong ambasador diha sa China. Mupuyo ang mao nga Filipino dito sa China. Hantod nga dili siya pakanaugon o hantod nga dili siya pulihan dito siya mupuyo sa China. Kung ang mao nga Filipino, kung ang mao nga itudlo sa Presidente nga mupuyo anak nga nasod, mipuyo og taas nga panahon diha nga nasod, ang identity niya Pilipino gyapon siya. Bisan pag mga po siya dito bisan pag mudako yang pamilya dito sa China. Pero tungod kay gipadala siya dito ingon nga representative sa Pilipinas, Filipino gyapon siya. So kita na mga Kristohanon, ang atuang tinuod nga identity na ila kita ingon nga mga magtotoo, mga residente diha sa langit. Nga maong atuang final o mao ang atuang tinuod nga puloy-anan. Na ang pangutana, what happens if we become too comfortable and fell in love on the things of this world? Unsa gyud ang mahitabo kanato kung grabe na nato ka komportable, og na fall in love na ta sa mga butang nining kalibutana. Unsa mahitabo kanato? Kung ang usa ka ambassador dito sa China, kung siya ma-fall in love dito sa China, ganahan na sa China, o di na siya mubuhat nga para sa Pilipinas, kundi para sa China na, unsa may tabo kaniya? Our loyalty and commitment would change. Unsa daw? Ang atuang commitment, ang atuang loyalty, kini siya mausab. Kung ang ambassador, dili na siya mo depensa sa Pilipinas, dito sa nasod nga diin gipadala siya, mahimo nga ang iyang loyalty o ang iyang commitment mausab. Ingon pud kita na mga Kristohanon, kung ma-fall in love kita dinhi sa kalibutan o gibati na nato nga komportable na ta ini nga kalibutan, ang mahitabo usab nato ang atong loyalty o ang atong commitment mausab na pod. Matod pa, our role as an ambassador would be compromise. Makompromiso nato ang atuang role ingon nga ambassador. So instead of representing heaven, we would start acting like the enemy. Ang tawag ana, mahimo siyang traitor. Kung usa ka Pilipino nga ma-fall in love sa China nga gipadala dito og comfortable na siya sa iyang pagstay dito ang mahitabo sa iya mausab na iyang commitment, mausab na ang iyang loyalty. Bisan ang mga ginatawag nato na mga confidential nga kalihukan sa Pilipinas, iyan ang isumbong dito sa China nga mao ni ang plano sa Pilipinas. For example, nag-create og kining atomic bomb ang Pilipinas. Nya sekreto kini siya. Iya kining i-report dito sa China kay na fall in love man siya sa China. Mayngon siya nga, Mr. President, our government naghimo og atomic bomb. Basin preparation ni sa Pilipinas namo para bombahan mo. Nausap iyang commitment o nausap iyang loyalty and then nahimo siyang traitor. The same pud ta sa Ginoo. Kung sobra na ta ka comfortable ini nga kalibutan,
ug na fall in love na ta diri sa kalibutan, mausab ang atong commitment o ang atong loyalty. Ang ato ang focus, ang ato ang panahon mausab na. Instead na ato ang i-representa ang unsa ang mando sa Ginoo, kung unsa ang mga langitnon na mga butang. Dili na nato ma-represent diri sa kalibutan kay na fall in love naman ta sa kalibutan. Instead na mga lagad ta og sakto diha sa Ginoo, di na ta kapangalagad og sakto kay na fall in love naman ta sa kalibutan. Ikaduha, as followers of Jesus, we experience difficulty. Tinuod na siya. Sorrow, rejection. Makasinati ta og mga kalisdanan, mga sakit, mga kasakit. Makasinati ta og rejection. Makasinati ta og kining mga unanswered prayers. Nga dili ta tubagon sa atong mga pag-ampo. Makasinati ta og mga unfair na mga situation and disappointments. Why? Ngano kaha na kini masinatian nato? Because God does not want us to be too attached to this world. Dili gusto ang Ginoo na ma-inlove ka diri sa kalibutan. Mao nang sakiton ka. Mao nang dili tanan pag-ampo nimo tubagon. Kay kun moingon ka sa Ginoo nga Lord, gusto ko nga madato. Basin unyag padatuon ka sa Ginoo, ma-fall in love ka sa kalibutan o mahimong malimot ka na doon naman di ay langit nga mas dabas sa kalibutan. So mauna nga usahay ipasinati sa Ginoo sa atua ang kasakit, ang rejection, ang unanswered prayer, ang pag-ampo nga wala gitubag, ang mga unfair na mga situations and disappointments sa kinabuhi. It's because dili gusto ang Ginoo na ma-inlove ta diri sa kalibutan. God does not want us to be too attached to this world. Kay kung grabe na nimo ka attached na ini nga kalibutan, di naman pud nimo mapasidunggan ang Ginoo. Mo na dili gid ta itugot sa Ginoo nga di ta mobati og mga pagsulay. May nang makasinati kag mga kasakit diri sa kalibutan kay para panganduyon nimo ang langit. Kay para maingon ka kanus pa man ko mamatay oy. Kay maay dito sa langit. O di ba? Nangandoy kag langit. Maay dito sa langit kay may mga kasakit. So nangandoy ka og langit. Another thing, God is allowing us to experience discontent and dissatisfaction in life. Tugutan sa Ginoo nga atong masinati ang pagkadiskontinto o ang pagkawalay katagbawan sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Manang ayaw katingala nga nganong wala kay katagbawan. Nganong dili ka kontento sa imong kinabuhi. Tungod kay kana nga handom dili gayon nimo maangkon dinhi sa kalibutan. Itugot na sa Ginoo nga diin makasinati ka og pagkadiskontinto sa kinabuhi. Masinati nimo nga daw way katagbawan dinhi sa kalibutan. Nanakay isa ka luti, palit pa kag laing luti. Duha na imong luti, palit pa kag laing luti. Anto man naghan imong luti. Palit ka og sakyanan. Managhan imong sakyanan kay oy murag ilisdan na gas naman. Murag kuan naman nag-fade ng color, may mabag-ong sakyanan palit ta pod. Nakoy nailhan nga tao wa gyud iya kanang naangkon gyud niya nga iya. Amot lang kakaron murag naa na. Pero sige utang og motor, Pag tan-aw nga murag gas na iuli, bukan na pagpako. Manang yang motor siguro kung wa ko na sabi napot nag 8 ka buok. Nihagis ang kamo 8 to na pulo. Karon murag nahimutang naman. Nagkambyo og sakyanan, giuli na pong sakyanan, gibaligya na po. Palit na pong motor, ay kanang utang na pong motor. Wa gyud katagbawan. Kung magkausab ang teknolohiya sa Pilipinas na mag-upgrade pod. Sige nga upgrade sa una, keypad raman to. Karon nga nigawas ang touchscreen na mga barato-baratohon pa to. Ay mahal to sa una, karon barato na, wagay peace out na gani siguro. Alipay kayo kay touchscreen na cellphone. Paggawa sa medyo high-tech, kini. Paggawa sa iPhone, nan, samot na yun noon. Why katagbawan? Nga naman, nga ipasinati sa imo nga diskontento ka ug wala di gid ka matagbaw sa mga butang dining kalibutan tungod kay gusto iparealize sa Ginoo sa tua na kana nga pangandoy nga gusto ta mahimong matagbaw dili nato na masinati dinhi sa kalibutan. Mao nang sa sige nimong gukod kapuyo na lang ka, mao nang muhunong na lang ka. Di ba na Bisaya ana love song? Sige na gukod. Di ba na?
Masa nang katahan na? Atik ra, o ka na. Sa gugma na. So sige na kagukod sa mga butang ning kalibutana pero atik ra. Tama no? Ha? Sige kagukod sa mga butang o bahande ning kalibutana na unta nagtuo ka nga adunay katagbawan na makontento ri ka pero atik ra ginang tanan. Kay bisa pag bugawas ang sakyanan karon na kanang di na moagi kalsada sa hangin na lang. Bisa pag makapalit ka ana mangandoy na pud kaglain na pud nga unsa na pud sunod ka ani nga teknolohiya kay mulupad na masakyanan. Ha? Siguro mangandoy ka nga basik pohon. Nanay balay siguro mamugna pohon nga sa maglutaw na lang sa kawanangan. Nya mo sakyanan maglutaw na pa dito na mugrahe sa taas do wala na. Ha? Di na crowded ang ubos kay mulutaw na mong balay. Buhay katagbawan sa mana nga usahay itugot sa Ginoo kay para mapil na to nga di kita matagbaw, di kita na maangkon diri sa kalibutan. Mabitaw si Paul ingon gid siya ang kamatayon ra gid mo kadaugan kay tanan nimong gusto mahitabo, masinati nimo na sa langit. Gusto ka dunay katagbaw dito ka sa langit oy. Nga panganduyang mamatay. Another thing, we are not completely happy here because earth is not our home. Kanang may completely happy bitaw. Ingon ang Bible sa Revelation, na dito sa langit, lunlun kalipay, wala na ipaghilak. O dito sa langit, masinati. Pero dito sa kalibutan, dili gid nato masinati ang lunlun kalipay. Ang kalipay nga 100% unta, nga ato ang gipangandoy. Yan naman. Kinsa ba yung nagmalipayon ko diri 100%? Ingon pa nila, kung grabe po na kalipay ang imong bation, sunod ana ang adlaw, grabe pod na luha ang muaga sa imong mata. Diba? So dili gid kumpleto. Nga munta na lang hantod mamatay na munta, happy lang ba? Sino lagi? Yeah, happy lang. Walay problema. Pero tungod kay dili gid na nato masinati diri sa kalibutan, tungod kay ang kalibutan dili man mao ang ato ang final nga Pinoy-anan. Ang atong final na Pinoy-anan tuwa sa langit. Ano kung basahon na itong Revelation, ingon gid siya dito. Dito wala na'y paghilak, wala na'y luha, muaga sa imong mata, wala na'y balatian, wala na'y kagutom. Unsay naa dito? Lunlun kalipay. Ang naa dito So mga na, dili ta hingpit nga magmalipayon din sa kalibutan because ang kalibutan dili ang ato ang final nga Pinoy-anan. We will have happy moments here, but nothing compared with God has planned for us. See? Tanawa? May mga panahon na masinati na ito nga magmalipayon ta dahil sa kalibutan. Labi na siguro pag ingon ni JJ kay Dexter nga, yes, I will marry you. Happy kay Dexter. Pero kanana mga moments, dili gina siya makakumpara sa kalipay nga masinati nimo dito sa langit. Ha? Nadihan tagaan ni Dexter si JJ o kwarta. Nadaghan. Puting lipaya. Ganang heart ang mata. Kay lami ni puno na pang ref. Ano eh. At tinuod na? So may tabo. Happy good. Pero dili na makakumpara nga kalipay dito sa langit. Yan naman. Mauddan man gyapon ng ref. Ambot na Dexter o JJ kung mauddan ba? Ha? So dili gid siya, dili gid makakumpara sa kalipay nga imong masinati dito sa langit. Kaya nga naman, mapuno man imong ref nimo, makabaton man kag daghang kwarta, pero maabot man pud ang panahon na atakehon ka sa lain pud na bahin sa imong kinabuhi. Maabot kanimo ang sakit, maabot ang sakit sa imong minahal sa kinabuhi, maabot ang lain-lain ng mga problema. Pero dito sa langit, kung may taglunlon kalipay, wala na'y kasakit, wala na'y luha, maaga sa imong mata, wala na'y balatian, wala na'y kagutom. Nya ka na kay masinati manani mo sa kalibutan. Gutumon ka. Oh. Masakit ka. Muhilak ka. So mao na nga dili gyud makakumpara ang kalipay nga masinati nato dito sa langit sa imong kalipay nga nasinati dito sa kalibutan. Another thing, luyo man sa daghan na mga makaibog na mga butang dinhi sa kalibutan. Luyo man sa ginatanyag nga kalipayon dinhi sa kalibutan. Nga atong nga pwede nato masinati. It's easy to forget that the pursuit of happiness is not what life is about. Ano man?
pwede ka moadtog Boracay, pwede ka moadtog Siargao, pwede ka moadtog nagkanalain ng mga anindot na mga tanan-awon diri sa Pilipinas, moadto sa mga mahalon na mga restaurant, pero dili gyud nimo masinati ang tinuod na kalipay nga diin ang kalipay ra gyud makahatag sa imo. Makaingon ka kulang gyapon. Ang imuhang nasinati nga kalipay. Another thing, only as we remember that life is a test, a trust, and temporary assignment with the appeal of these things lose their grip on our lives. Kung ato lang daw hinumduman, nga kini nga kinabuhi usa lang kapag sulay, usa ka temporaryo nga assignment nga ni kanato. So dili nato daw luagan ang ato ang bakos sa kinabuhi. Manang dili kita padala sa mga gitanyag ni ini nga kalibutan, kay temporaryo lang yung tanan. Even the former president, kung imo ang basahon ang iyang statement niya, nganong kinahanglan niyang buhaton kung unsa ang tama, because his position is not permanent. Ang iyang pagka-presidente dili permanente, kaisa lang, 6 years lang. So kinahanglan buhaton niya kung unsa ang makaayo sa Pilipinas during sa iyang panahon. Mo na bisan daw mamatay siya, bisan daw ma-prison siya, ug yagi itong giingon nga bisan pa daw maadto sa impyerno iyang kalag, basta kay para lang sa kaayuhan sa Pilipinas ug sa mga Pilipino, dili niya na extra pa yan. See? Bisan siya nakasabot siya. Nakasabot siya. Nga kining tanan temporary yung assignment lamang. Ang imong kaanyag mulabay, ang imong kahayahay sa kinabuhi biyaan nimo. Ang kapit-os man sa kinabuhi biyaan nimo. Ug atubangon nimo ang kinabuhi nga mo'y gihatag sa Ginoo sa imuha. Kinabuhi nga walay katapusan. Mo dili unta mausab ang ato ang commitment ingon na mga katawhan sa Ginoo. We are preparing for something even better. So atong pangitaon, atong andamon, mas labaw pa sa kinabuhi. Unsa man ang labaw pa sa kinabuhi? Ang mga butang langit nun, temporaryo ratadi sa kalibutan. Mga dumudoong, mga lumalabay dinhi sa kalibutan. Bisag pag unsa ka in love nimo sa kalibutan, bisag unsa nimo ka kalami sa imong kinabuhi diri sa kalibutan, musugod ka o sa dili, biyaan nimo kini. That's why mas pangandaman nato ang mga butang nga mas labaw pa niini. Unsa mang mga butanga, mga butang langit nun. Mga butang nga diin mao'y gusto sa Ginoo nga atong himuon diri sa kalibutan ingon nga representative didto sa langit. Mao na ang ato ang pagabuhaton kay mao kana ang gusto sa Ginoo. The things we see now are here today but gone tomorrow. Can you imagine? Wala ba ninyo na kita nga ang imong makita karon sunod panahon mahanaw. Ang mga tao nga ilado diya sa Bible, mitungha sila pero nahanaw paglabay sa panahon. Mitungha ang mga nagkalanlain na mga heroes diri sa kalibutan. Labi na sa Pilipinas, sugod atong 1500s. Nagsugod pagtungha kini ng mga naila nato na mga bayani sa Pilipinas, pero nibiya sila og nahanaw. Mitungha ang mga ilado ng mga tao sa kalibutan. Pero nahanaw og namiya sila din sa kalibutan. Buot pasabot kitang tanan mo biya din sa kalibutan. Ang tanan nga atong nakita karon, biyaan nato ugma. Mubiya og mutalikod kita niining tanan. But the things we can see now will last forever. Unsa maning mga butanga? Nga wala nato makita karon mao'y mulungtad hangtod sa kahagturan. Kining mga butang langit nun. Kining mga butang nga mao'y ato ang dapat himuon kay mao kini ang maghatag kanato og kinabuhing walay katapusan. Ang pag-ila kang Ginoong Hesukristo, wala man nimo siya makita, pero pinaagi sa imong pagtuo kaniya, naga-prepare ka sa imuhang kinabuhi nga walay katapusan dito sa langit nga giandam sa Ginoo. Kining mga butang nga supposed to be ato dapat buhaton nga diin mao kini ang makatabang, mao kini ang makapadasig kanato ug mao kini ang makapakita sa Ginoo nga kita naghimo sa ato ang trabaho ingon nga representative dinhi sa kalibutan. Busa mga kahigalaag, mga kaigsuonan ko, atong unahon ug ato ang tinguhaon na mas pangandaman pa nato ang mas labaw
dinhi sa kalibutan. Wala ko nag-ingon na mahimo kang responsable sa imong pamuyo din sa kalibutan. Responsable sa imong pamuyo din sa kalibutan. Pero ang gusto na akong ipaabot, na kung ato amang gitagaan o gimbog aton ang atong pagpuyo din sa kalibutan, nga makalahutay kita samtang buhi pa ta, ato pod paningkamutan na matarong nato o represent ang langit, ang puloy-anan nato dito nga diin ato ang gibiyaan o may anhi sa kalibutan o gipadala sa kalibutan or gipakataon ng kalibutana para ipaila sa Jesucristo ngadto sa tanan ng mga tao. Para buhaton ang mga butang langit nun dinhi sa kalibutan.